Magandang araw sa inyo, Sir Casper. Paging sa mga buting tagapakinig ng inyong channel. Ako nga po pala si Victor, 45 taong gulang. Di ko alam kung naniniwala kayo sa mga aswang o sa mga bagay-bagay na di pinaniniwalaan ng siyensya. Kung nais ko sanang ibahagi sa inyo ang karanasan ko sa mga aswang noong ako ay 20 anyos pa lamang. Mahilig ako sa mga babae nung ako'y binata pa. Pulis ang tatay ko kaya naman palipat-lipat siya ng destino. Palagi naman akong sumasama sa kanya lalo na kapag bakasyon. Dahil sa bawat lugar na kinalalagyan niya ay may nasusungkit akong dalagita na siya namang naging bisyo ko na. Hanggang sa isang araw ay nadestino ang tatay ko sa Negros. Nabalita ko ay marami daw roong mga magagandang dalagita. Ako naman itong adik nga sa mga kagaya nila ay di na ako nagsayang ng oras pa. Agad na akong nagpaalam sa tatay ko na sasama ako sa kanya sa Negros. Pumayag naman siya dahil nais niya ring kasama niya ako doon. At pagkatapos nga ng ilang araw ay dumayo na kami ng Negros. Uy pre, matagal din tayong di nagkita. Kumusta ka na? Anong ginagawa mo dito sa lugar namin? Tanong ni Edie sa akin nang makasalubong niya ako sa palengke. Inutusan kasi ako ng tatay ko na bumili ng mga rekado sa pakbet na siyang lulutuin niya mamaya pagka-uwi niya. Ayos naman pare. Ito buhay pa. Naparito ako kasi nadestino ang tatay ko dito. Alam mo naman na mahilig akong pumunta ng iba't ibang lugar. Kaya ito, sumama ako sa kanya. Ani ko habang bit-bit ang mga binibili ko. Sos, kilalang kilala na kita pre. Kaya halos 4 na taon din tayong naging magkaklase sa lungsod kung saan talaga kayo nakatira. Sigurado ako na babae na naman ang pinunta mo dito. Uwi ka niya habang nakangisi sa akin. Napalunok naman ako ng laway. Sabay ngiti rin sa kanya. Ano ka ba pare? Totoo nga. Gusto ko lang talagang lumakwatsa kaya nandito ako ngayon. Pagdangging usal ko nga sa kanya. Ngunit sumakawalang kibo na lang ito at nanatili lamang sa kanyang pagngiti sa akin. Hanggang sa napadiretso na ito ng tayo at saka pumakawala ng tugon. Kung ganon ay di mo pala ako masasamahan sa baryo ng Kabanlutan. Mamayang gabi kung saan may padisko si Kapitana. Malapit na kasi ang piyesta doon. Marami pa naman sanang magagandang babae doon. Ang iba pa nga ay mga kaibigan ng nobya ko. Anya na kumuha ng atensyon ko. Ang sabi ko naman ay hindi babae ang gusto kong puntahan doon, kundi ang makisayaw sa disco na siya namang naging palusot ko. Dahil ang totoo ay babae talaga ang sadya ko roon. Nakumbinsi ko naman siya sa sinabi ko, kaya't agad akong nagpaalam sa tatay ko. Natutungo kami ng dati kong kaklase sa baryo ng Kabanlutan mamayang gabi. Pumayag naman siya na siya namang ikinasaya ko dahil sa wakas ay makakabingwit na ako ng isang babae sa lugar na iyon. Pagsapit ng gabi ay naghanda na ako. Nag-ayos ako sa aking sarili at saka halos maligo na ng pabango. Nais ko na kasi na mapansin ako kaagad ng mga kababaihan sa amoy ko pa lang. Napagdesisyon na namin ni Edie na 8:00 ng gabi kami paparoon sa baryo ng Kabanlutan. At nang pumatak na nga ang oras na iyon, ay dali-dali na kaming tumungo doon. Ilang kilometro lang naman ang layo nito, kaya't nakarating din kami kaagad. Pagkarating namin ay sinalubong agad kami ng mga nagkukumpulang mga tao. Karamihan ay mga binata at dalagita. O pre, nobya ko nga pala si Elsa. Pakilala sa akin ni Edie ang nobya niyang si Elsa. Ngumiti naman ako dito at nakipagkamay. Napakaganda pala ng nobya mo, Edie. Di mo man lang sinabi sa akin.
Ani ko nang masilayan na ganoon na lamang pala kaganda si Elsa, lalo na sa malapitan. Humahalakhak naman si Ede at nagpaalam sa akin na aalis muna sila sapagkat sasayaw raw sila sa gitna dahil paborito nilang kanta ang siyang tumutugtog. Inaya niya akong sumama sa kanila ngunit nagpaiwan na lang ako dahil baka masira ko pa ang gabi nilang dalawa. Maya-maya ay tumugtog na rin ang paborito kong kanta na siya namang nagpapaindak sa katawan ko. Sumayaw na nga lang din ako. Ngunit di na ako nagpagitna pa. Ngunit habang sumasayaw ako ay bigla akong napairap ng may umimik ng aray sa tabi ko. Ay, miss, pasensya na. Nasiko ata kita. Sambit ko sa babaeng natamaan ng siko ko habang nagsasayaw-sayaw. Ayos lang. Maikling tugon niya na mukhang nasaktan sa pagkasiko ko sa kanya. Mukhang hindi ka naman ayos. Pasensya na talaga ha. Di kasi kita nakita eh. Kung gusto mo ilalagyan ko ng yelo yung pisngi mong natamaan ng siko ko. Saad ko sa kanya habang bahagyang nahihiya. Sige, parang kailangan ko nga talaga ng yelo sa pisngi ko. Tugon niya, gamit-gamit ang maamo niyang boses na siyang nagpapukaw ng atensyon ko at nag-udyok sa akin na siyasatin ang mukha niya. Mariin ko siyang tinitigan hanggang sa maaninag ko na napakaganda pala niya. Napakaamo ng kanyang mukha at maganda din ang hubog ng kanyang katawan na muntik nang ikinatulo ng laway ko. Grabe, tulo laway talaga. Dali-dali nga akong kumuha ng yelo gaya ng sinabi ko at saka inilapat sa kanyang pisngi. Nagpasalamat siya sa akin matapos kong gawin iyon at dito na nga ako nakakuha ng pagkakataong tanungin ang pangalan niya. Tanya ang pangalan ko, sagot naman niya. Kay ganda ng iyong pangalan, bagay na bagay sa iyo. Ako nga pala si Victor, tugon ko, sabay titig ng malapitan dito. Napansin ko tuloy na napakaganda ng kanyang mga mata. Parang kumikislap-kislap ito at bahagyang inaakit ako. Napalunok ako ng laway at nawala sa ulirat sa loob ng ilang segundo. Ngunit natauhan na din ako nang sambitin niya ang pangalan ko. Victor, tara, sayaw tayo. Aniya at saka hinila ang kamay ko. Sumama naman ako sa kanya hanggang sa gitna kung saan nga kami sumayaw. Tuwang-tuwa siya habang nagsasayaw kami. Umikot-ikot pa siya hawak-hawak ang kamay ko. At nagkaroon din ako ng pagkakataong mahawakan ng manipis niyang bewang. Nang isayaw namin ang isang romantikong tugtugin na paboritong isayaw ng mga kasintahan. Victor, piyesta na sa amin sa linggo. Iimbitahan sana kitang pumunta sa amin sa Sabado ng gabi para maipakilala kita sa mga magulang ko. At kung ayos lang sa iyo ay maaari mo din silang tulungan sa pagkakatay ng mga karni sa gabing iyon upang ihanda pagkakinabukasan. Wika niya habang tinitigan ako ng diretsahan. Sa ganda ba naman niya ay di ko nagawang tumanggi. Pumayag na nga ako sa kagustuhan niya. O sige, pupunta ako sa Sabado. Pero maaari bang magkita ulit tayo bukas? Sige, magkita na lang tayo bukas sa plaza. Aniya, na siya namang ikinatuwa ko. Mga bandang 11:11 na ng gabi kami nakauwi ni Ede. At pagsapit nga ng umaga ay kaagad akong tumungo sa manukan ng kakilala ng tatay ko. Nasa trabaho pa rin si Itay. Hindi siya nakauwi kaya nakakaalis agad ako nang di na nagpapaalam. Mang Luis, pwede po ba ako makabili ng 5 native na manok? Ihahanda ko sana sa piyesta. Bungad ko kay Mang Luis nang madatnan ko siya sa labas ng kanyang manukan na naglalakad-lakad. O sige,
Halika dito nang makapili ka. Pagsang-ayon naman niya at agad nga akong sumama sa kanya papasok ng manukan. Iyang dalawa na yan ay umaabot sa 3 kilo. Magaganda pa ang mga kulay nila, purong itim at puti. Masasarap ang mga karne niyan dahil di namin iyan pinapakain ng feeds. Tanging purong palay at mais lang. Saad niya habang tinuro-turo ang 2 manok sa loob ng kulungan. Nagustuhan ko naman ito kaya kinuha ko at naghanap pa ako ng pangdagdag pa na 3. Itong 5 na po ang kukunin ko. Salamat po dito. Ani ko sabay abot sa kanya ng bayad. Sa baryo Kabanlutan mo ba dadalhin ang mga iyan? Sa linggo na ang piyesta doon, di ba? Tanong niya sa akin habang hawak-hawak ang papel na salaping ibinayad ko sa kanya. Tumango naman ako na siyang hudyat na doon ko nga dadalhin ang mga manok na binili ko sa kanya. Nako, mag-ingat ka doon, iho. Dayo lang kayo ng tatay mo dito. Di nyo pa alam at kabisado ang mga tao, lalo na sa baryong iyon. Kung ako sa iyo ay mas mabuti kung kilalanin mo muna ng maigi ang mga taong kakaibiganin mo. Mahirap na at baka mabiktima ka ng isang nagpapanggap lang na tao. Salaysay niya sa akin na siyang ikinataka ko. Mga aswang po ba ang ibig niyong sabihin, Mang Luis? Oo, marami niyan dito. Kaya mag-iingat ka palagi. Di naman ako nawindang sa sinabi ni Mang Luis dahil hindi ako naniniwala sa mga aswang. Para sa akin ay mga kathang-isip lamang iyon at ginagamit lamang na panakot sa mga batang mahilig gumala tuwing gabi. Nagpaalam ako sa kanya na aalis na dahil magkikita pa kami ni Tanya sa plaza. Tumangaw naman siya at nagpasalamat dahil bumili ako sa kanya. Agad nga akong tumungo ng plaza at agad din naman akong binungad ni Tanya doon na nakaupo sa isang upuan na nasa ilalim ng kahoy. Tanya, kanina ka pa dito? Wika ko nang makalapit na ako sa kanya. Hindi naman, kakarating ko lang din dito. Anya. Ikunento ko kaagad sa kanya na bumili na ako ng 5 piraso ng manok, pangdagdag sa kanilang handa sa piyesta. Ngumiti naman siya at nagpasalamat, habang ako naman ay todo tingin lang sa kanya. Hindi ko kasi mapigilang tignan siya dahil napakaganda ng kanyang wangis. Kakaibang mukha niya. Nahuhumaling ako sa bawat segundong natatanaw ko ito. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa akin na para bang nawawala ako sa sarili pagkaharap ko siya. Pagkatapos ng halos 1 oras ay nagpaalam na siya dahil mamimili pa daw sila ng nanay niya ng mga rekados at gulay dahil bukas ay Sabado na. Hinalikan pa niya ang pisngi ko bago umalis na siya namang ikinapula ko. Napatulala ako ng ilang saglit ang ginawa niya iyon. Tsaka napangitin na lang ako nang di ko namamalayan. Umalis na nga rin ako at umuwi na. Wala si tatay hanggang Lunes kaya magagawa ko lahat ng gusto ko ngayon. Pagsapit ng hapon ay tumungo ako kina Ide. Magpapasama sana ako sa kanya sa Sabado ng gabi sa bahay ni Tanya. Ngunit dahil taga doong baryo din ang kanyang nobya ay tumanggi ito. Tutulong din daw siya sa pamilya ng kanyang nobya sa paghahanda. Wala na akong pagpipilian. Mag-isa lang akong pupunta kina Tanya. Nang sumapit ang araw ng Sabado ay aligaga akong nag-ayos sa aking sarili at sa mga gamit na dadalhin ko roon. Nagdala na din ako ng ilang rekados, pangdagdag gaya ng sibuyas at bawang. Nagkita ulit kami ni Tanya sa plaza at sa kanya ako inuwi sa kanila pagsapit ng 6:00. Dala-dala ko din ang 5 manok na binili ko. Pagkarating sa bahay nila, ipinakilala ko sa kanyang mga magulang. Mano po Aling Marga,
Mang Losyo, wika ko sabay kuha sa mga palad ng mga magulang ni Tanya at saka inilapat sa noo ko. Binungad kasi nila agad ako sa bakod pa lang. Ngumiti naman sila at pinapasok na ako. Agad ko ding inabot sa kanila ang dala-dala kong mga manok. Naghapunan na kami ng maaga dahil buong gabi daw kaming magkakatay at maglilinis o magtatadtad ng mga karne. Napakalaki kasi ng baboy na kakatayin nila na may kasama pang isang baka. Nang nasa hapag na nga kami ay pinagsaluhan namin ang pinaka-espesyal daw nilang dinuguan. Napakasarap nito kahit medyo kakaiba ang amoy at lasa. Naparami ang kain ko kaya napahilata ako sa mahabang upuan sa sala ng bahay nila sa sobrang kabusugan. Victor, kung nais mo ay sa kwarto ka na lang magpahinga, may bakanting kwarto naman sa tabi ng kwarto ni Tanya. Doon ka na muna humilata at mamaya ay magkakatay na kayo. Saad sa akin ng nanay ni Tanya. Sumunod naman ako sa kanya at tinungo nga ang kwartong iyon. Hanggang sa makaramdam ako ng antok at nakatulog na nga ako nang di ko namamalayan. Pagkamulat ng aking mga mata ay agad kong naaninag ang mga bituin sa langit at naramdaman ang lamig ng simoy ng hangin. Hanggang sa mapagtanto ko na lang na nasa labas ako at nakahiga sa isang mahabang mesa. Ipipiglas ko pa sana ang mga kamay kong ngunit nakatali ito. Pinapawisan ako ng malamig sa sobrang takot at kaba. Sobrang nagtataka ako kung bakit ako nakatali sa labas. Maya-maya ay pinilit kong ilingon ang ulo ko nang may narinig akong nagsalita. Kakatayin niya raw ako, sabay kiskis ng kanyang mga malalaking kutsilyong pangtadtad. Agad ko namang napagtanto na ang tatay ni Tanya iyon. Nanlilisik ang kanyang mga mata at namumula. Lumabas din ang kanyang napakahabang dila. Habang umaagos dito ang napakarami at napakalagkit na laway. Grabing takot ang nararamdaman ko. Hindi ko na magawang makapagsalita pa. Hanggang sa sasaksakin na niya sana ako na siyang ikinasigaw ko naman nang biglang tinawag siya ng nanay ni Tanya. Dumating na daw ang kumpare niya at nais siya munang makipag-usap sa kanila bago ako katayin. Upang mapagplanuhan kung ano-anong putahe ang iluluto gamit ang mga karne ko at kung paano nga nila ako paghahati-hatian. Nakita ko si Tanya at ang ina nito na nanlilisik din ang mga mata at naglalaway nang makita akong nakahilata na sa mesa. Mga aswang pala sila at nasa liblib ang kanilang bahay. Kaya't walang makakarinig kahit magsisigaw-sigaw pa ako. Sa kabutihang palad ay umalis nga muna saglit ang tatay ni Tanya upang kausapin ang kanyang kumpare. Dito na ako nakakuha ng pagkakataon na kalasin ang tali sa mga kamay ko dahil wala nang naiwan sa labas. Kumpiyansa sila na di ako makatakas dahil nakatali naman ako. Mabuti nga at pulis ang tatay ko na siyang nagturo sa akin kung paano kalasin ang mga tali sa kamay kung sakali na dukot ako. Naalala ko pa ang mga turo niya kung paano kalasin ang tali kahit nakahiga pa. Kaya't ginawa ko iyon hanggang sa makalas ko nga ang tali sa kanang kamay ko. At agad ko na rin kinalas ang tali sa kaliwang kamay ko. Dali-dali akong bumaba sa mesa. Nakita ko ang aking bag sa baba nito. Naalala ko na may dala pala akong mga bawang. Kaya't kinuha ko iyon at ikiniski sa aking katawan upang kahit maabutan man nila ako ay di pa rin nila ako magagawang sakmalin. Naglagay din ako ng mga barya sa aking bulsa mula sa aking pitaka. Dahil ang sabi ng lola noon ay di ka matutunto ng aswang kapag may barya ka sa iyong bulsa o hindi ka madadagit nito. Dali-dali na akong tumakbo pagkatapos kong gawin iyon na pagkatapos naman ng ilang saglit ay nagsilabasan ang mga magulang ni Tanya
at ang kumpare nito. Nang umabot ako sa may kakahuyan, todo sigaw sila at ang iba naman ay nagsilipara na. Di ko na alam kung sino iyon dahil iba na ang kanilang wangis. Naging isang mistulang malaking ibon na sila. Na dinig ko pa ang bawat pagaspas ng kanilang mga pakpak. Hanggang sa di ko na malaya na nasa banging parte na pala ako. Agad akong nahulog at nagpagulong-gulong hanggang sa tumama sa isang malaking troso ang ulo ko na siyang sanhi ng pagkawala ng malay ko. In the next day, pagkagising ko ay nasa ospital na ako. Agad kong naaninag ang aking ama sa tabi ko. Isinalaysay ko lahat sa kanila ang mga nangyari. Ngunit di sila gaanong naniwala sa akin. At nang ituro ko ang bahay nila Tanya sa kanila, ay wala ng mga tao doon. Pagkatapos ng nangyari ay naging maingat na ako. Kung dumadayo man ako sa ibang lugar, ay di na kaagad ako nagtitiwala o sumasama sa mga di ko pa lubos na kilala. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Victor ng Visayas. Magandang araw sa iyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang ninyo akong Claudia. Hindi ko tunay na pangalan. Ginawa ko po ito upang maprotektahan ang aking pagkakakilanlan, gayon din ang aking pamilya. Nagmula po ako sa probinsya ng Quezon at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking nag-iisang kapatid noong kamuntikan ng malaglag sa kanyang sinapupunan ang kanyang unang sanggol sa kamay ng aswang. 6 na buwan na noon ang sanggol na dinadala ng aking ate Olivia. Nakipag-usap siya sa aming mga magulang na samahan ko silang mag-asawa sa Leyte hanggang sa makapanganak na siya. 2 lamang kaming magkapatid at kasangga ko sa lahat ng pagkakataon si Ate Olivia noong mga bata pa lamang kami. Kaya talagang nalungkot ako noong bumukod at umalis ang kapatid ko para sumama sa kanyang napangasawa. Kaya naman ganoon na lang ang aking kagalakan noong sumulat siya sa aking mga magulang at ibalita ang kalagayan niya. Ibinalita pa niya sa amin na nahihirapan na din siya sa mga gawaing bahay dahil sa kanyang pagbubuntis at hindi na niya makayanang mag-isa sa loob ng bahay habang nagtatrabaho naman si Kuya Nick. Kaya naman imbis na katulong ay ako na lamang ang kanyang hininging kasamahan para makatulong sa kanya sa loob ng bahay. Pagkarinig ko sa aking mga magulang ang mga sinabi ni Ate Olivia, ay hindi ako nagkatubili na hindi tanggapin ang kanyang alok. Sa mga sumunod na araw ay kaagad akong lumuwas patungo sa Leyte. Magiliw naman akong sinalubong at sinundo ni Kuya Nick at makalipas lamang ang ilang araw ay nasanay na din akong mamuhay kasama silang dalawa ni Ate Olivia. Hindi naman ako nakaramdam ng anumang lumbay dahil araw-araw ko nang nakakasama ang aking kapatid. At napapagkwentuhan pa namin ang mga naging pangyayari sa buhay niya simula nang makapangasawa siya at bumuo sila ng pamilya. Hindi naman mahirap pagkasamahan ang asawa ng kapatid ko at talagang maabyad siya sa kanyang mga pamilya. Maaasahan at talagang mapagkakatiwalaan. Malaki rin naman ang utang na loob ko sa kanilang dalawa. Kaya naman kahit na maliit na pabor ay ginagawa ko para lang masuklian ang kabutihang loob na ipinapakita nila sa akin. Isang araw, nagpasama sa akin si Ate Olivia sa palengke upang mamili ng mga gulay na lulutuin sa katanghalian. Paborito ni Kuya Nick ang sinabawang gulay, kaya naman iyon ang madalas na niluluto ni Ate Olivia para sa kanya. Noong magtungo kami sa palengke ay maingat akong nakaalalay kay ate at sinisigurado ko na nasa maayos siyang kalagayan. Naglalakad-lakad kami at tuminto sa isang pwesto ng mga gulay at prutas.
Masigla at magiliw ang tinderang nakatayo sa may harap ng mga gulay. Pagkakita niya sa amin ay magalang niya kaming binati at inalok ng kanyang mga panindang sariwang gulay. Galak na galak naman si Ate Olivia dahil kaibigan niyang naturang tendera. Pumili kami ng mga sanggap na gagamitin sa pagluluto nang biglang may tumabi sa aking mamimili. Isa siyang matandang babae na nasa tansya ko ay 40 na ang edad. Tumingin siya sa bahaging kinatatayuan ni Ate Olivia. Tumama ang kanyang paningin sa mabinto nitong tiyan. At sa hindi ko inaasahang pangyayari, ay biglang namilog ang mga mata nito, kasabay na inilabas ang kanyang dila, na para bang natatakam sa kanyang mga nakikita. Sa puntong iyon ay bigla akong nilukuban ng kakaibang takot. Mabalasik ang pagkatitig niya sa tiyan ng aking Ate Olivia. Kaya naman bigla akong humarang dito at tinignan ko ng mabuti ang matanda. Nagulat siya nang makita ang aking presensya. Bigla niya akong tinapunan ng masasamang tingin at talagang tagos iyon sa aking mga buto. Hindi ko na matagalan ang tagpong iyon kaya naman. Pagkatapos naming mamili ng gulay ay mabilis ko nang inilihis ng direksyon si Ate Olivia. Kahit naabala pa siya sa pakikipagkwentuhan sa kaibigan niyang tendera. Kaagad kaming lumayo sa direksyon ng matandang babae dahil masama na ang kutob ko sa kanya. Paglingon ko ay napansin ko na nakatitig pa rin siya sa akin at matatalim ang tingin niya. Kaya naman tuluyan na akong bumaling ng atensyon sa daan at ipinukos ko ang aking sarili sa pag-uwi. Makalipas ang ilang sandali, sumakay na kami ng tricycle at habang binabaybay namin ang daan na hindi mawala-wala sa isip ko ang nakakapangilabot at matatalas na tingin sa akin ng matandang babae. Habang lumulutang ang isip ko, hindi ko kaagad na pagtanto na dumaan pala kami sa may bakanting lote. At napasulyap ako sa sanga ng isang matayog na punong kahoy. Doon ko natagpuan ang isang malaking ibon na hindi katulad ng mga karaniwang ibon. Nanlilisik ang mga mata nitong nakapukol sa aking kinaupuan at tila na inoobserbahan niya ang mga ikinikilos ko. Halos malunok ko ang aking laway sa sobrang kaba at nanuyo ang aking lalamunan. Mabuti na lang at mabilis na pinaharurot ng driver ang sasakyan at madali kaming nakaalis sa dakong bakanting lote. Pagka-uwi namin sa bahay ay kaagad akong uminom ng isang basong tubig. Naubos ko ang laman at napatid ang aking uhaw. Kahit paano ay nahimasmasan ako. Pagkalabag ko ng baso sa may lababo ay eksaktong nakarinig ako ng pumapagaspas na ibon sa di kalayuan. Lalong nanindig ang balahibo ko sa aking buong katawan. Naisip ko na marahil ay sinusundan kami ng naturang ibon na nakita ko sa may bahaging sanga ng punong kahoy. Saglit akong lumakad at dumungaw sa may bintana. Laking gulat ko na makita sa may sanga ng punong mangga ang malaking ibon na direktang nakatingin sa akin. Natigilan ako at halos nanlamig ang aking buong katawan pagkakita ko sa malaking ibon. Hindi ko mawari kung bakit kami nito sinusundan, subalit bigla pa akong nagulat nang marinig ko na sumigaw si Ate Olivia habang nakahawak sa kanyang tiyan. Dali-dali akong lumapit sa kanya at iniupo siya sa upuan. Inutusan naman niya akong kuhanin ang kanyang pampahid sa kanilang silid tulugan. Kaya mabilis akong rumesponde. Ibinigay ko sa kanyang pamahid at inihaplas niya iyon sa kanyang tiyan. Hinayaan ko na munang nakaupo ang kapatid ko sa upuan. Saglit akong lumakad at muling dumungaw sa may bintana. Nananatili pa ring nakatabaw sa sanga ng punong kahoy ang malaking ibon. Kinabahan ako pero nagbabakasakali ako sa aking mga naiisip. Lumabas ako ng bahay. Pinagmasdan kong mabuti ang malaking ibon at biglang sumagi sa isip ko ang mga kwento sa probinsya ng nanay
at tatay ko. Ayon sa kanilang dalawa, ang mga aswang ay binubuo ng iba't ibang uri at posible silang magbagong anyo tulad ng mga ibon, aso at maging mga baboy. Hindi sila tumitigil hanggat hindi nila napapatay at nakakain ang kanilang mga nabibiktima, lalo na ang mga sanggol sa sinapupunan ng mga ina. Sa pagkakataong iyon ay napag-ugnay-ugnay ko ang mga pangyayari at nabuo ang ideya sa isip ko na posibleng tik-tik ang naturang malaking ibon at marahil iyon ang dahilan kung bakit biglang humilab ang tiyan ni Ate Olivia. Dumampot ako ng malaking bato. Binugaw ko ang malaking ibon. Mabilis naman itong umalis sa sanga ng punong kahoy at lumipad sa kaitaasan hanggang sa hindi ko na masilayan. Bumalik ako sa loob ng bahay at natagpuan si Ate Olivia na bumalik na sa maayos na kondisyon. Nakahinga na ako ng maluwag pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang malaking ibon na tila sumunod sa aming magkapatid. Hindi ako nakakatiyak pero maaaring may kaugnayan iyon sa masamang nangyari sa aking kapatid. Hindi ko kaagad sinabi kay Ate Olivia ang lahat ng nangyari sa kalahating araw na iyon. Nagluto ako ng pananghalian namin at nang sumapit na ang hapon ay nagpasalamat ako sa Diyos at walang nangyaring masama sa aming dalawa. Kinagabihan, kakatapos ko lamang maghugas ng mga pinagkainan at kakauwi lamang ni Kuya Nick nang bigla akong makarinig ng pumapagaspas na pumapaikot sa buong bahay. Hindi nagtagal ay sinakop na ako ng matinding takot ang biglang magkahulan ang mga aso sa paligid. Napakatagal ng ingay at naisip ko na may kung anong nilalang ang posibleng nasa labas ng bahay. Kaya lalong lumakas ang kutob ko na may aswang na gumagala at minamanmanan kami sa loob ng bahay. Pagkatapos ko na maisaayos ang lahat ng mga kagamitan sa kusina, ay naglagay ako ng bawang sa may pinto. Pagkatapos ay dumakot ako ng asin. Isinaboy ko iyon sa may pinto, dingding, at maging sa may sala. Kasunod niyon ay kumuha ako ng kalamansi na mabisang pangontra sa aswang kung makapasok man ito sa loob ng bahay. Malapit nang maghating gabi noon pero hindi na ako dinadalaw ng antok dahil sa matinding kabang aking nararamdaman. Hindi ko may paliwanag pero dubadagonglong ang pintig ng aking puso at gayon din ang bumubukal na pawis buhat sa aking noo. Saglit na lumabas ng silid tulugan si Kuya Nick at nagtungo siya sa balikuran. Pagbalik niya ay inabutan niya ako sa may sala. Tinanong niya ako kung bakit hindi pa ako nagpapahinga samantalang maghahating gabi na noon. Hindi ko na naman napigilan ang aking sarili. Isinuwalat ko sa kanya ang buong pangyayari sa maghapon at nabanggit ko pa sa kanyang tungkol sa matandang babae. Gayon din ang malaking ibon na dumapo sa sanga ng punong mangga malapit sa may bahay. Medyo naguluhan siya sa aking mga isinalaysay. Hindi ko na naman inaasahang maniniwala siya sa akin dahil tubong Maynila siya at hindi paniwalain sa mga aswang o anumang lamang lupa. Ipanatag ko na lamang daw ang aking kalooban at tigilan ang pakikinig sa mga nakakapangilabot na kwento sa radyo. Marahil ay guni-guni ko lamang daw ang aking mga nakita at imposible na kagagawa ng ibon ang pananakit ng tiyan ni Ate Olivia. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya at hindi ko na rin siya pinilit na maniwala sa akin. Sumang-ayon na lamang ako sa mga sinabi niya. Bumalik si Kuya Nick sa silid tulugan samantalang nagtungo na din ako sa aking kwarto. Pagkahiga ko sa kama ay hindi pa rin ako dinalaw ng antok. Nakatingala ako sa kisame at bahagyang nag-iisip nang bigla na namang mapukaw ang aking atensyon. Nang muli ako makarinig ng mga kaluskos at sunod-sunod na pagpapagaspas. Hindi talaga ako mapalagay ng mga oras na iyon. Nakakasiguro akong
aswang ang pumapaligid sa bahay at nag-iisip siya ng hakbang upang paano makapasok sa loob. Naisip ko rin na baka hindi makapagpigil ang aswang dahil sa mabangong amoy ng tiyan ng aking kapatid. Nabanggit noon ng aking nanay na mabango sa pang-amoy ng mga aswang ang buntis, lalo pat hindi pa isinisilang ang sanggol nito sa sinapupunan. Hindi pa sana ako noon kikilos nang bigla akong magulantang sa aking kinahigaan. Isang malakas na sigaw ang aking narinig buhat sa kabilang silid tulugan. Napagtanto ko na boses iyon ni Ate Olivia at tila mapuputulan na siya ng litid sa leeg sa kakasigaw niya. Bumangon ako at mabilis na kinuha sa aking bulsa ang ilang peraso ng kalamansi at ang karampot na dakot ng asin na nakuha ko sa garapon sa may kusina. Nagmamadali akong nagtungo sa kabilang silid tulugan. Ipinihit ko ang seradura at napansin ko na hindi iyon nakasarado. Pagkabukas ko ng pinto ay kaagad na bumungad sa harapan ko ang nakakapangilabot na kaganapan. Butas ang bubong at may dilang nakalawit sa mismong tapat ng kama ni na Ate Olivia at Kuya Nick. Ilang pulgada ang haba nito. Nakayakap ng mahigpit si Kuya Nick kay Ate Olivia habang nakasiksik sila sa dulong bahagi ng kama. Namilog ang aking mga mata nang mapagtanto ko na nagmumula ang mahabang dila sa aswang. Kinuha ko ang kalamansi gayon din ang kaunting dakot ng asin at matapang na isinaboy sa mahabang dila. Piniga ko ang katas ng kalamansi at nang lumapat iyon sa dila ay bahagya itong umusok at tila nagwala ang aswang sa butas na bubong ng bahay. Pilit nitong hinihila pa itaas ang dila subalit nahawakan ko ang dulo nito at hinikit pababa. Nakipag-agawan ako ng lakas subalit dumula sa mga palad ko ang dila at halos mapahiga ako sa kama sa lakas ng pwersa ng aswang. Nahila nito pa itaas ang kanyang dila at kasabay niyon ay pumapagaspas ito sa kaitaasan. Hindi pa ako noon nawala ng pag-asa. Kaagad akong lumabas ng silid tulugan at nagtungo sa may sala. Binuksan ko ang pinto at sumalubong sa akin ang karilagan ng bilog na buwan. Lumingalinga ako sa paligid at bahagya akong napatingala sa bubong. Doon ay nakita ko ang papalayong aswang na may malalaking pakpak. Hindi ko na naabutan ang presyensya nito. Abot tanaw ko itong pinagmamasdan hanggang sa makalipad sa kaitaasan ng alapaap, hanggang sa maglahong parang bula. Bumalik ako sa loob ng bahay at natagpuan ko ang mag-asawa na nakaupo sa may sala. May nahon noon si Ate Olivia, subalit bakas ko pa rin ang takot sa kanyang mga mata. Nakita ko na nakahawak siya sa kanyang malaking tiyan at napagtanto ko na ligtas pa rin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nagpapasalamat ako na hindi ito nakain ng aswang. Sa mga sumunod na araw ay naayos na rin ang nabutas na bubong. Lumiban na muna sa trabaho si Kuya Nick at tinulungan ako sa mga gawaing bahay at pagsama kay Ate Olivia sa pagpapacheck up sa doktor. Lumipas ang ilang buwan ay nakapanganak na din ang aking kapatid. Isang malusog at magandang sanggol ang kanyang iniluwan. Napuspos ng matinding kaligayahan ang puso ng mag-asawa nang masilayan ang kanilang unang sanggol. Nagtungo naman sa Leyte ang aming mga magulang. Gayon din ang magulang ni Kuya Nick upang makita ang kanilang unang apo. Tila nagkaroon kami ng maliit na family reunion ng mga sandaling iyon. At nananatili sila ng isang linggo kapiling ang mag-asawa. Nagpasalamat naman sa akin ang mag-asawa sa aking ginawang kabayanihan upang mailigtas sila. Gayon din ang sanggol sa tiyak na kapahamakan. Nabanggit ko sa kanila na tumatanaw lamang ako ng utang na loob at kahit sino mang kapamilya ay ganon din ang gagawin para lang maprotektahan ang mga mahal sa buhay sa kamay ng mga aswang. Hindi ko na din nakikita
ang matandang babae sa may pamilihan. Pagkatapos ng insidente sa loob ng bahay ng aking kapatid, marahil ay natakot na itong magpakita dahil nalalaman ko na ang tunay niyang pagkatao. Naging matiwasay naman ang buhay ng mag-asawa, kapiling ang kanilang anak. Umalis ako sa poder ni Ate Olivia noong sumapit na sa ikalimang taong gulang ang kanyang anak. Hinati na rin ni Kuya Nick ang kanyang oras sa trabaho at sa pamilya. Kaya hindi na sila nahirapang mag-asawa sa pag-aasikaso sa kanilang anak. Naghanap ako ng panibagong trabaho at namasukan akong katulong sa may Maynila, kung saan ko nakilala ang aking napangasawa. Mas pinili naming manirahan ng simple sa probinsya habang kasama ang aming mga anak. Hanggang sa kasalukuyan ay baon ko pa rin ang mga kaalaman sa pagpuksa sa mga aswang, lalong-lalo na ang mga pangontra sa tuwing may magdadalang tao. Hanggang dito na lang po ang aming kwento at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat din Sir Casper sa pagpaunlak sa aking kwento. Muli po, ako po si Claudia ng Quezon. Alright.